Okay, ang susunod po nating panonoodin ngayon ay galing sa ating Kabayan News PH. Ito po ang title, kakapasok lang, sumagot na. Supreme Court, Escudero bumuelta kay Castro. Ano bang meron kay Castro, no? At ilang senador, VP Sara Duterte. Ayan, patungkol po dyan. Ang ating panonoodin na galing sa Kabayan News PH, nasa description niyan, subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung mahal at kung trip nyo na may kasamang reaction video at opinion. Simulan na po natin ito. Oh my God, we'll be back again. Ang reaction video na ito ay atid po sa inyo ng Fiber ni Juan. Nandiyan po sa baba ko mga kapatid. Connect na kayo. Napakabilis po ng internet nila. Nandiyan po ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Tara, simulan na natin. Anong meron dito? Mga kabayan, walang saysay o walang silbi ang pangangalap ng pirma ng ilang grupo para kumbinsihin si Senate President Jesus Escudero na umpisahan na agad ang trial dito kay VP Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Ba't kaya ano sila dito? Madaling-madali sila dito, no? Kasi nga, pumirma at nakita yung mga pumirma. Ang problema ay mag-e-eleksyon na. Aro, dugo-dugo-dugugan kayo. Diba? Kasi nakita yung mga pumirme, mag-e-eleksyon na. Baka po kasi maapektuhan yung mga boboto sa kanila kapag nakitang pumirma sila doon. Yun ay opinion lang naman natin, ano? Ayon kay Escudero, kahit ilang milyon pa ang makalap nilang pirma, ay hindi pa rin siya kayang kumbinsihin ng kahit na sino man. Kanina ay muling naglabas ng pahayag si Escudero at sinabi niya na susundin niya ang tamang proseso at proposed calendar date na una niyang inilabas sa publiko. A proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba? 10 days, summons. Para magkaroon sila ng ideya na. At nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila. At anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Dahil dito, dismayado si Active Chairs Party List Frank Castro sa patuloy na pag-aantala ni Escudero sa nasabing petisyon laban kay VP Sara Duterte. Nakadismayado tuloy si Madam dito. Ayon kay Franz Castro, binabiolate ng Senado ang konstitusyon, partikular ang liderato nito na si SP Escudero. Nung mga nakaraan si Coco, no? Nagmamadali rin yun. Talagang orat na yun. Kailangan nang ituloy daw ang ano. Kasi yung nagmamadali daw yung konstitusyon. Base sa napanood natin. Tapos ito na naman, nagmamadali din siya, no? Sige. Nag-violate na sila sa konstitusyon eh. Oo nga, nagmabiolate kayo sa konstitusyon eh. Kailangan may impeach si VP Sara para yung mga sweldo ng mamamayang Pilipino bumaba. Ay, tumaas pala. Tapos yung mga kilo ng bigas, mali mo, maging 20 na, di ba? Pag napatalsik si VP Sara, kayo naman, oh. Tuloy tayo, ha? Di ba? Dapat forthwith na nga eh. Yung forthwith na tama. yung sinasabi. Immediately, kahit yung ating mga constitutionalist, yung mga law experts, dapat talaga hinarap na ng Senado. Ay kayo talaga mga senador eh. Hindi nyo kasi hinaharap yun eh. Nagagalit tuloy si Madam Castro. Kayo naman, oh. Ayan tuloy. Akala siguro nila, nung minadali nila sa Kongreso, akala nila mamadaliin din po dun sa Senado. Nagkamali sila dun. At tuloy muna natin. Kayo talaga, oh. Tama yan, si Madam, si Castro. Si Castro, wala nang ginawa talaga. Kailangan banatan ng banatan si no? VP Sara, no? Itong impeachment. Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita, siya. Hindi naman nagpatinag si Escudero at sinabi niya na paninindigan niya ang mga naunang pahayag at hindi siya magpapalikta sa ingay na mga kongresista at senador para umpisahan ang trial dito kay VP Sara Duterte habang nakabreak ang Kongreso. Ang maganda niyan, si Coco Pimentel at saka si Castro, simulan na nila yung impeachment. Di ba? Sarili, gawa sila ng yung parang hearing kasi patawag nila si Vice President, no? Dapat basahin sa floor para formally ma-inform yung body. Dahil kung hindi formally ma-inform yung body, hindi alam ng
Senate members formally. Wala pang nangyayaring ganyan na action. Naka? No, so but because nga yung timing was off, no, binigay sa atin last day of the session day and a few hours na lang before adjournment, hindi na nabasa on the floor. Ayun. So kung nabasa yan on the floor, then the process will start. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba sa paninindigan ni SP Escudero na hindi siya magpapalikta sa kahit na sino man sa kabila ng kaliwat ka ng petisyon ng ilang mababatas na umpisahan na ang paglilitis ng Senado dito kay VP Sara Duterte? Di ba nga, di sila na magsimula. Ang naririnig ko mga balita kasi, matagal na pala daw yan nasa Kongreso. Daw hindi ko sigurado. Naririnig ko lang din sa mga balita. Bakit noon hindi pa nila simulan? Ang aking opinion lang dyan at ang aking vision lang ba, kumbaga. Dahil ba nagsalita si Tatay Digong, ulit-ulitin natin yan para mas maintindihan po ng mga mamamayang Pilipinong hindi pa nakakapanood sa atin. Dahil ba dun sa BICAM, no? Dahil ba sa BICAM, umingay, ang tindi ng banat na alog sila dyan, di ba, no? Dahil ba doon, kaya mas kailangan umibabaw, kailangan pag-usapan yung impeachment para medyo makalimutan yung BICAM? Ako'y nagtatanong lang po, no? Walang personal. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Yes. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Salamat, Kabayan News PH. Marami pong salamat. Yes. Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanco sa bicameral report ng siya nagsabi. Technical 2025 budget. Bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang magkaroon ng transparency sa BICAM process. Okay yan Castro. Okay yun. Okay. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco, pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado. At yun nga pagkakaintindi ko doon, mga technical group, iniwan na lang nila na pwedeng lagyan ba ng mga blanco-blanco? Mga kung ano-anong mga bilyon o ano. Yun lang ang pagkakaintindi ko So, parang delicates. Pwede, iwan na natin yan sa technical. Sila na bahala maglagay. No? Parang gano'n lang pagkakaintindi natin yan. Mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would want to be clarified. Ito, para sa kalinawan, base lang ito sa pag-unawa ko. Baka mali ako, Halimbawa, ako teacher. Tapos meron akong mga assistant. No, ito yung nilagay kong grade. May medyo blanco pa dito, blanco. Tapos pinasa ko doon sa mga assistant ko. Parang, kayo na bahala dyan. Kayo na maglagay. Total, mga assistant ko naman kayo, Parang ganun ba? Tama? Baka mali ako, baka mali. Ito yung example lang. Pwede mo bang ipagkatiwala yung grade doon sa mga assistant mo? Di ba dapat ikaw mismo ang gagawa? So, ganun din po sa Kongreso, yung budget. Ewan ko kung anong dyan, magic na nangyari. Kailangan pa sa tech. Di ba? Yun lang. Base lang yan sa aking katiting na pag-unawa. Di naman tayo magaling di ba? Pero yun ang ating naiintindihan dyan. Regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Yan. Wala pa rin malinaw na panahon kung kailan tatalakayin ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Senate President Francis Escudero na kahit pa makakalap ng pirma ang sinuman para sa agarang pagsisimula ng impeachment trial, hindi pa rin ito sapat para kumbinsihin siya na simulan ang proseso habang naka-recess ang Kongreso. Lilinawin ko lang din, sinabi din ni Escudero, hindi naman na siya tatakbo, wala naman siyang hinahabol na kung ano pa man.
No, parang gusto niya na nga magpahinga. After niyan, hindi na siya tatakbo. Wala nang kahit anong hinahabol siya. 'Di ba? Baka kasi isipin ng iba, kaya nagkakaganyan siguro yun, sumisip-sip yun eh. Baka maka Duterte na yan eh. Wala ko siyang hinahabol na kahit na ano. Iginigiit naman ng isang kongresista na isa sa mga endorser ng impeachment complaint, paglabag sa saligang batas ang pag-antala sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. O, labag pala yan eh. Kayo talaga sinabi na nila labag konstitusyon yan. Labag na sa batas ang pag-antala sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yung tatlong sunod-sunod na impeachment, labag din po ba yun sa konstitusyon? Ako yung nagtatanong lang kasi may naririnig akong balita, kailangan isa muna tapos pag-usapan yon. Pagkatapos noon, 1 year ang tapos pangalawa, pag-uusapan ulit, tapos kung hindi mapatalsik, 1 year ulit. Tapos yung ikatlo, 1 year ulit. Parang ganun eh. Diba? Pero bakit tatlong sabay-sabay? Ganun ba? Ayon lang ito sa pagkakaunawa at opinion natin ganun din ba kalakas ang ating Vice President kung bakit kailangan tatlong sabay-sabay na impeachment? Walang personal walang personalan. Tayo yung nag-opinion lang din kagaya ng mga magko-comment dyan sa ibaba. Ganun ba kalakas ang BP Sara kaya hindi nyo mapatalsik? Kaya tuloy tayo palike naman dyan mga kaibigan. Ito ang paniniwala ngayon. Tsaka pa super thanks na rin, kakapalan ko na ang mukha nyo. Mahina kita natin ngayon Kaya sa super thanks lang masaya na tayo. Ganyan tayo kakapal. Tuloy tayo doon. Ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro, makalipas ang isang buwan mula nang i-transmit ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado. Kamakailan, inilabas ni Senate President Francis Escudero ang proposed timeline nito para sa paglilitis na posibleng pasimulan sa July 30. Ayon kay Escudero, kahit ilan pang pirma ay walang magagawa upang baguhin ang batas. Adoy! Masarap maging title nito, Winasak ni Escudero. O di kaya ay kumbinsihin siyang labagin ito para lang i-convene ang impeachment court gayong nasa recess ang Kongreso. O di yun naman pala. Kaya ay basta baliwalain na lang ang mga kondisyon nito. Bagay na mariing tinututulan ng mga mambabatas. Pero mo, yung mga nakalagay pa, impeachment, Isipin mo, bilangin mo yan, kahit umabot, nauulit na natin to, Kahit umabot yan ng 1,000, gigil na gigil si Madam Castro, kayo talaga, Kahit umabot pa yan ng 5,000, diba? Kulang pa yan. Kung ikukumpara mo sa bumoto kay BP Sara, 31, 32, diba? 32 million. So kung kayo, katiting lang, sino kayo para gusto nyong i-impeach si BP Sara? Sino kayong mga katiting na pabagsakin si BP Sara dahil lang sa paniniwala ninyo? Majority halos ng mga Pilipino gusto pa rin si BP Sara. Huwag nyo sanang linlangin ang mga mamamayang Pilipino na maraming mga mamamayang Pilipino na mas gustong mapatalsik si BP Sara. May mga ganun ako narinig ng mga balita Ito yung opinion ko lang. Malay mo naman, baka mali din ako. Pero para sa aming mga nakakakita na may mga nagawa si BP Sara, marami pong nagawa si BP Sara, mga kapatid. Ang mga Duterte, marami pong nagawa. Ang hindi ko nagawa, ganito yung balita. Saan ba na kasi nakaganito to? Yan, iganyan ang balita para hindi masyadong magulo. Yan, paano ba to? Yan, mas ibaba ng ganyan. Mali pala. Uy. Yan, ganyan. Tuloy tayo. Na nagsusulong ng impeachment. Ayon sa mga naghain ng impeachment complaint, dapat sundin kung ano ang nakasaad sa konstitusyon, partikular na sa Section 3.4 ng Article 11 ng 1987 Constitution. Dapat pala lumalabag pala sa konstitusyon Escudero, ituloy mo na yan. Baka ipatawag na yun. Nakasaad dito na kung ang resolusyon sa impeachment ay iniharap ng 1/3 man lamang ng lahat ng mga mambabatas, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat sundan ng paglilitis ng Senado. Kaya sa tanong kung sino ba ang maituturing na lumalabag sa konstitusyon, ang sagot ni Congresswoman Castro, sa ngayon nagbabalak ang mga endorser at complainant ng impeachment na muling magpulong upang kalampagin ng Senado.
Kakalampagin na naman yung Senado. Samantala, sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na bagaman sang-ayon siya na magpatawag ng all-member caucus ang Senado para pag-usapan ng issue gaya ng normal nilang ginagawa sa pagpasa ng batas, hindi ito posible sa articles of impeachment. Dapat basahin sa floor para formally ma-inform yung body. Dahil kung hindi formally ma-inform yung body, hindi alam ng Senate members formally. Wala pang nangyayaring ganyan na action. I agree with the timeline. In fact, Sa panig naman ni Senator Cynthia Villar, sinabi itong hindi maaaring basta nalang diktahan ni Senate President Escudero ang mga senador gaya ng panukala ni Senator Coco Pimentel na dapat ay huwag i-prioritize sa mga incumbent senators ang kampanya para lang simula ng impeachment trial. Can you tell that to the senators? Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. So baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Well, Yung salitang pakinabang, yung ba yung sinasabing may mapapala sila? No? para sa amin sa makabayan, edi tama lang na harapin nila yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng desisyon ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. Ayun. So sa pamamagitan nitong petition na ito, yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind doon sa pinabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag, lahat ng mga pinapaliwanag ko sa ito na yun, yung naulit nating mga Pero, para sa akin, sa madaling salita, mahihirapan kayong pabagsakin si VP Sara. Kasi pag mapabagsak nyo man at ma-impeach nyo yan, yung people power naman ang baka maasahan ninyo. Yun lang ang sa tingin. Oh my God, we'll be back again.